ito lagi naman ang challenge, no, sa lahat ng mga, lalo na yung mga bagong pasok at yung mga dati na nandito, lahat tayo may room for improvement, no? So hindi natin sinasabi na kung dati may problema yung mga ginagawa natin, hindi na natin pwede baguhin. So now is the time to improve, or kung meron tayong mga ginagawang mali dati, itama po natin. Dito po sa buhay natin, meron tayong mga bagay na hindi pwedeng mapalitan, no? Isa rito ang ating pamilya, lalo ng ating mga magulang, di ba? Pag nawala sila, hindi na yan napapalitan. At isa dito na hindi na mapapalitan ay yung pangalan natin. So isa lang ang pangalan natin. Pag ito'y nasira, hindi mo to pwedeng palitan. Permanent damage po ito. So ito ipapamana nyo sa magiging anak nyo o sa mga anak nyo na hindi kayang bilhin ng pera. So naalala ko, no? Ako kasi third generation ako na civil engineer. Ang lolo ko was a district engineer, no? Sa Batangas, sa Zambales, sa Bataan. So nakita namin na ang ipinamana lang ng lolo ko sa aking mga magulang saka sa kanyang kapatid ay isang malinis sa pangalan. So nagiging relevant to kasi ngayon pag sinabing district engineer, yumaman eh. Di ba? Yun yung mindset natin, basta district engineer, may kalokohan. And ngayon, na-expand pa, basta taga-gobyerno, may kalokohan. Ang sinasabi ko, hindi totoo yun kasi sa private sector, hindi rin nila masasabi na saan ako nanggaling sa private sector na walang corruption. Meron din naman, di ba? Pero dito sa government, dahil sa mga recent events, na-highlight niya yung corruption. So hindi lang district engineer, pati basta government employee, ang sinasabi nila, ang kinakahon na corrupt o may kalokohan. So hindi totoo yun eh, di ba? Marami pa rin naninilbihan sa gobyerno na tapat. Pero, babalikan ko, pag yung tahanan natin kasi malinis, o in general, pagkakaalam nila ay lumalaban tayo, we do not tolerate corruption, lahat tayo makikinabang dito. Kasi lahat naman tayo, karamihan sa atin, hindi naman permanente rito eh. Lalong-lalo na yung mga katulad namin, mga presidential appointees, diba? Anytime, diba? Pwede kaming bumalik sa private sector. Pero, yung future nating lahat, kung ano yung image o yung pagkakakilala nila sa ating tahanan, in this case, DHSUD, on a long-term basis, pag nasira to, lahat tayo apektado. Pag maganda naman to, lahat tayo makikinabang. So, ang pinagbibiling ko lang sa inyo, ingatan po ninyo itong tahanan natin. At uulitin ko, mas ma-appreciate ninyo pagka pinaghirapan ninyo yung ini-enjoy ninyo. Una-una, pag hindi nyo pinaghirapan yan, I'm telling you now, hindi nyo yan ma-enjoy. No? Naalala ko nga, nung I think I was still grade 1 or grade 2, no? My father was working for a construction company. On our way home, sinama niya ako sa trabaho niya. I think that was a weekend, no? Kaya niya ako kasama. Sabi ko, nagugutom ako eh. Nagugutom ako. So may nakita siyang McDonald's, pumarada kami doon. Ang naibili lang niya na sandwich, isa lang eh. Di ba? Kasi nga, yun lang yung kaya namin during that time. No? So, doon mo makikita na na-appreciate mo yung Big Mac, kahit isa lang, na alam mo na galing sa tama ang pinanggagalingan. Yan, on a bigger scale. No? Ganun din yun. Ang pera, darating yan. Darating yan. Saka ang measurement ng success, hindi yan pera. It is how you influence others or inspire others na gumawa ng tama or paano mo na-bring out yung kagalingan ng iyong mga katrabaho. So, uulitin ko, itong DHSUD, alagaan ninyo, kayo ang may iwan dito, kayo rin ang makinabang. So again, congratulations, Merry Christmas, and Happy New Year. Very well said. Let's protect our integrity, protect the department.